Sa pagpapatuloy ng pagbabahagi ng Celebrity Housemates, ang sumunod na nagbukas ng kanyang kwento ay si Mika. Nag-start ako hindi sa vlogging, kanta talaga. Mas nag-focus ako sa paggawa ng song covers. Kasi parang ang ayos na mga pinopost kong song covers, pero meron akong isang nag-viral na pinakawalang kwentang video ko na ginawa. Nakahelium ako dun sa song na yun. Yeah! Legit! So parang kumakanta ako na maliit yung voice ko, tapos nag-enjoy lang ako. It's the silliest video na ginawa ko ever. Nag-migrate ako na sa US. Tapos doon ako nag-aaral. So sabi ko, paano ko madadala yung mga friends ko, tsaka yung lola ko, tsaka yung family ko sa ibang bansa? Naiyak ako. So, ang ginawa ko, hindi ko sila madadala, pero madadala ko yung sarili ko sa kanila. Which is, nag-video ako, nag-vlog ako. To the point na yung vlog ko, para talaga siyang storytelling na, oh Lola, look, mga friends ko, ganyan-ganyan. Hanggang sa naging buhay ko na siya. Bumalik ako ng Philippines. Then, tinry ko mag-isa, tumira ng Pilipinas. Iniwan ko yung family ko. Ang dami ko pinagdaanan, nagkaroon ako ng mga issues. Kasi I was young, I was alone. I made so many mistakes when I was a kid, when I was younger. Bumalik ako ng US, tapos finigure out ko yung sarili ko. Sabi ko, katapusan ko na ba? Like, katapusan na ba ng career ko? Kasi pag nabash ka, ganun eh. So, nag-work ako ng 3 job just to satisfy myself, just to fill the void na nawala nung nabash ako. Which is, ako naman may kasalanan. So, hinanap ko yung sarili ko. Tapos, tinry ko ulit, umuwi ng Pilipinas. Tapos, hindi ko inasa na tatanggapin ulit ako ng mga tao. Hanggang sa nakamit ako ng mga bagong set ng friends na nag-stay hanggang ngayon. Ate, nag-stay hanggang ngayon, na sila pa rin yung friends ko ngayon. Tapos, binigay ni Lord sa akin yung PBB. Na sobrang pangarap ko. Pumipila ako, 15 years old ako, 737, nag-audition talaga ako, like sa Araneta talaga tayo. So, sabi ko, hindi binigay ni Lord, sobrang frustrated ko noong time na yon. Pero hindi ko kasi siya ganun kakailangan. Ngayon ko siya sobrang kailangan. Kasi ngayon ako bumalik, ngayon ako ready. I thank God for everything na pinagdaanan ko. Mas naging komportable ako kasi parang meron na kaming connection na kasi alam na namin yung story ng bawat isa. Nami-misunderstood po siya. May rason po pala lahat. Hindi po nila alam din yung side niya ni Mika. Mahirap po ang mga bash. Masakit po yun. And ako na-immune na ako kasi parang hindi ko na binabasa. And napaka-strong niya kasi nakakangiti siya, nakakatawa siya, tapos laban pa rin siya.